Tatlong maliliit na anghel na mahimbing na natutulog. Para sa sinumang ina, ito ang pinakapayapang tanawin sa buong mundo. Ngunit para kay Arabella Cruz, habang pinamamasdan niya ang ngamuhang ang kanyang tatlong anak, isang pamilya na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang malamig na tako na 5 taon na niyang kasama, isang aninong hindi siya nilulubayan kahit sa pinakamasayang sandali. Ang maito ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Ngunit ang maito rin ang kanyang pinakatatagong lihim. Si Leon, na bahagyang nakanganga habang natutulog, ay may kilay na kapag naksalubong ay parang laging seryoso. Si Liana, ang kaysa isang prinsesa, ay may mahahabang pilik mata na kumukurba sa kanyang pisngi. At si LJ, o Liam Jr., ay may parehong-parehong porma ng labi, tulad niya. Tulad ng kanilang ama. Napapikit si Ara at napahawa sa kanyang dibdib. Isang buntong hininga ang kumawalas sa kanya. Sa tuwing tinititigan niya sila, nakikita niya ang isang multo ng nakaraan, isang lalaking minahal niya ng buong puso at siya ring dahilan ng kanyang pagtakas. Ang takot na iyon ang natula sa kanya na itago ang katotohanan. At ang pagmamahal na nararamdaman niya ngayon, ang matinding pananais na protektahan ang tatlong munting nilalang na ito, ang nabibigay sa kanya ng lakas para patuloy na magtago. LJ, Leon, Liana. Gising na, mga anak. Mahinang yujo niya sa mga ito, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. May pasok pa tayo. At sa isang iglap, ang payapang silid ay napuno ng ingay at tawanan. Ang takot sa dibdib ni Ara ay napalitan ng pamilya na kaguluhan ng isang umaga. Mommy, si Leon kinuha yung medyas ko. Reklamo ni Liana, nakanguso ang labi. Hindi ah. Ito yung sa akin, sagot ni Leon, habang hawa-hawa ang dalawang makaibang medyas. Si LJ naman, ang pinakatahimik sa tatlo, ay nakaupo na sa gilid ng kama at nagsusuot ng sapatos. Palejing ganon si LJ, tila mas matanda sa kanyang edad. Tinitigan siya ni Ara ng may halong pagmamahal at lungkot. Sa kanilang tatlo, si LJ ang pinakakamuha ni Liam. Hayaan mo na, Liana anak. Ito, may extra medyas pa si Mommy, sabi ni Ara, sabay abot ng isang pares. Leon, bilisan mo na diyan. LJ. Hintayin mo mga kapatid mo. Ha? Ang paghahanda sa umaga ay parang isang sayaw na saulado na ni Ara. Isang kamay na naktitimplang gatas, isang kamay na nagsusuklay ng buho. Mga mata na nakatingin sa orasan habang ang bibi ay paulit-ulit na nagpapaalala. Pagkatapos ng almusal at pag-ayos, sabay-sabay silang lumabas ng kanilang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na barangay sa Tagaytay. Ang trabaho niya bilang isang kindergarten teacher sa Little Sprouts Academy ang kanyang kanlungan. Dito, siya si Teacher Ara. Isang guro na mahal ngang kanyang nga estudyante at iginagalang ngang nga magulang. Dito, walang nakakaalam sa bigat ng kanyang nakaraan. Dito, siya at ang kanyang nga anak ay ligtas. Pagdating sa eskwelahan, sinalubong siya ngang ibang maguro at nang mabatang sabit ng pumasok. Inihatid niya muna ang kanyang tatlong anak sa kanilang silid-aralan bago siya tumuloy sa sarili niyang klase. Ngayon ang araw parent-teacher meeting, isang mahalagang araw para sa lahat. Kinakabahan siya. Ngunit ito'y ang normal na kabangang isang gurong gustong ibigay ang pinakamahusay para sa kanyang nga estudyante. Lumipas ang mga oras. Isa-isang dumating ang mga magulang. Naging maayos ang lahat. Ipinapaliwanag niya ang progreso ang bawat bata. Nakikinig sa kanilang nga kwento, at nagbibigay ng payo. Malapit nang matapos ang oras ng meeting nang bumukas ang pinto ng kanyang classroom. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad, nakasuot ng isang mamahaling business suit na tila hindi bagay sa simpleng paligid ng isang kindergarten classroom. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Bawat galaw niya ay may bigat at kumpiyansa. At sa paangat na mukha nito, parang huminto ang paikot ng mundo ni Ara. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang nga boses ng ibang magulang ay nagjing isang ugong na walang kahulugan. Ang lalaking iyon, ang mukhang pilit niyang kinakalimutan sa loob ng 5 taon, ang mukhang nakikita niya sa kanyang nga anak gabi-gabi, ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Liam de la Vega. Mas tumikas ito ngayon, mas seryoso ang anyo, ngunit naroon pa rin ang parehong nga mata na minsan niyang tinitigan ng buong pagmamahal. Naroon pa rin ang panga na minsan niyang hinaplos. Good afternoon, bati nito sa pangkalahatan, ang boses ay malalim at pamilyar. Bumaksak ang tingin nito sa kanya. I'm looking for Miss Cruz? Ako ang kumakatawan para sa anak ni Mang Berto. Ang driver ko.
Hindi raw siya makakarating ngayon. Pagpapatuloy nito, ang boses ay kalmado at profesional, tila hindi natitinak sa biglaang paglamig ng hangin sa pagitan nila. Si Mang Berto, ang driver nga de la Vega. Napaluno si Ara, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang makamay niya sa ilalim ng mesa ay nagsimulang mamasa. Ito ang trabaho niya. Kailangan niyang maging profesional. Ah, opo, sir. Si Marco po. Maupo po kayo. Halos pabulong na sabi ni Ara, iniwasan ang kanyang mamata. Kinuha niya ang folder ni Marco, ngunit ang maletra sa papel ay nagsimulang maksayawan sa kanyang paningin. Nangingini ang kanyang makamay. Nagsimula siyang maksalita tungkol sa pagiging masayahin ni Marco sa klase sa galing nito sa pagguhit, ngunit ang bawat salita ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Alam niyang nakatiti si Liam sa kanya, nararamdaman niya ang bigat ng tingin nito. Isang tingin ng usisa, na tila may pilit na inaalala. Magaling siyang bata, sabi ni Liam, ngunit ang kanyang atensyon ay tila lumilipat sa ibang lugar. He reminds me of. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Isang maliit na hagigit mula sa isang sulok ng silid ang pumutol sa kanilang pag-usap. Isang tunog na para kay Ara ay kasing lakas ng isang kulok. Automatikong napalingon si Liam sa direksyon ng tunog. At dun, sa reading corner na puno ng maliliit na upuan at mga librong pambata, nakita niya sila. Nakita niya si Liana na tumatawa habang sinusubukan abutin ang isang libro sa itaas. Nakita niya si Leon na seryosong nagbubuklat ng isang picture book. At nakita niya si LJ, na nakatayo lang at nakatingin pabalik sa kanya. Ang mga mata nito ay malawa at puno ng kuryosidad, mga matang eksaktong kopya ng mga mata niya. Parang isang pelikulang na slow motion. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Liam de la Vega. Ang kanyang tindig na puno ng kumpiyansa ay biglang nanghina. Ang kanyang nga mata ay nanlaki, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Napako ang tingin niya sa tatlong makakaparehong mukha. Tatlong maliliit na bersyon ng isang mukha na nakikita niya sa salamin araw-araw. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Dahan-dahan siyang lumapit sa sulok na iyon, tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang ibang nga magulang sa silid ay wala na sa kanyang paningin. Ang buong mundo niya ay lumiit sa tatlong batang iyon. Sinundan ni Ara ng tingin ang bawat galaw ni Liam. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas. Naakala niya ay naririnig na ito ng lahat. Ito na ang bangungot na gabi-gabi niyang ipinagdarasal na huwag mangyari. Ang sikreto niyang iningatan sa loob ng 5 taon ay nasa bingit ng pakabunya. Gusto niyang sumiga. Gusto niyang takpan ang kanyang mga anak at tumakbo palayo. Ngunit ang kanyang mapa ay tila nakapako sa sahi. Umarap si Liam sa kanya. Ang maskara ng pagiging kalmado at profesional ay tuluyan ng nabasa. Ang nakikita niya ngayon ay ang Liam ng nakaraan, vulnerable, naguguluhan, at nasasaktan. Ngunit mayroon ding bagong emosyon sa mata nito, isang nag-apoy na pag-alinlangan. Ang kanyang boses, nang muli itong magsalita, ay hindi na kalmado. Ito ay mababa, garalgal, at punong ang bigat na hindi kayang itago. Miss Cruz, sabi nito. Ang bawat pante ay tila isang bato. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, isang pohas na tingin na bumabaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Kailangan nating mag-usap. Agad-agad. Huminga ito ng malalim, at ang huling nga salita ay lumabas na parang isang hatol. Tungkol sa mabatang iyon, ang mamahaling kata ng manibela ay halos mapiga sa higpit ng pagkakahawa ni Liam. Ang kanyang nga ugat sa braso ay lumitaw habang mabilis niyang pinapatakbo ang sasakyan palayo sa Little Sprouts Academy, palayo sa isang multo na hindi niya inakalang makikita niyang muli. Arabella Cruz. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang sirang plaka. 5 taon. 5 mahahabang taon na pilit niyang iwinaksi ang alaala nito, ibinaon sa ilalim ng sunod-sunod na business meetings, mga kontrata, at mga walang katapusang gabi sa opisina. Akala niya ay nagtagumpay na siya. Akala niya ay abo na lang ang lahat. Ngunit sa isang iglap, sa loob ng isang makulay na silid-aralan, lahat ay bumalik. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang nga mata. At ngayon, ang nga bata. 3 bata. Napahampas si Liam sa manibela, isang tunog ng matinding pagkabigo ang kumawala sa kanyang lalamunan. 3 makakamuhang bata na may mamatang hindi may pagkakaila. Mamatang katulad ng sa kanya. Hindi maari. Isang pagkakataon lang.
Isang malaking koinsidensya. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, ang imahe ng maliit na batang lalaki na seryosong nakatingin sa kanya ay bumabaon sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagtayo nito ang pagkasalubong ng kilay. Parang isang maliit na salamin ng kanyang sarili. Biglang naiba ang tanawin sa kanyang isipan. Ang daan ng Tagaytay ay napalitan ng alaala ng parehong lugar 5 taon na ang nakalipas. Gabi noon malamig ang hangin, at makatabi sila ni Ara sa isang bench na nakatanaw sa mga ilaw ng tal. Gusto ko ang isang bahay dito balang araw, bulong ni Ara, ang hininga nito ay nagiging munting usok sa malamig na hangin. Isang simpleng bahay lang. Tapos, pupunuin nating ngam nga halaman, at enjoy maraming bata. Niyakap niya ito mula sa likod, isinupsop ang kanyang muha sa buhok nitong mabango. Ilang bata ba ang gusto mo, Miss Cruz? Tanong niya, natatawa. Humarap ito sa kanya. Ang nga matayinak ni Ningning. Kahit ilan. Basta ikaw ang ama. Sagot nito bago siya hinalikan. Isang halik na puno ng pangako, ng pangarap, ng isang kinabukasang inakala niyang kanila na. Isang busina mula sa likuran ang gumising kay Liam sa kanyang pagbabalik tanaw. Napaktanto niyang nakahinto siya sa gitna ng daan, ang isip ay lumilipat. Muli niyang pinaandar ang sasakyan, ngunit ngayon, mas mabigat na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang alaala ay hindi na lang matamis. Mapait na ito, puno ng tanong na paano kung. Bakit siya umalis? Isang araw, mahal nila ang isa't isa. Kinabukasan, wala na siya. Naglaho na parang bula. Walang paalam. Walang paliwanag. Ang sabi nga niyang ina, sumama daw ito sa ibang lalaki. Isang kasinungalingan na pinili niyang paniwalaan para mabawasan ang sakit. Pagdating niya sa malaki at tahimik nilang mansyon, nadatnan niya ang kanyang ina, si Doña Esmeralda de la Vega, na nakakapasasala. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Saan ka galing? Kanina pa tumatawa si Katrina, sabi nito sa matigas na tono. Nakalimutan mo na ba ang dina ninyo para pausapan ang madetalyeng kasal? Kasal. Isa na namang responsibilidad. Isa na namang tungkulin. May pinuntahan lang po ako, ma. Sagot ni Liam. Walang ganang umupo sa tapat nito. Huwag mong sabihing tungkol na naman iyan sa driver mong si Berto? Liam, you are a CEO. May mataw ka para sa mga ganyang bagay, sermon ni Doña Esmeralda. Hindi sumagot si Liam. Ang kanyang isip ay nasa 3 anghel pa rin sa eskwelahan. Nakita ko siya. Ma, bigla niyang sabi, hindi makatingin sa ina. Sino? Si Ara. Ang pangalan ay tila isang ipo-ipo sa gitna ng kanilang payapang sala. Nakita ni Liam ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina, isang mabilis na pakislot ng gulat na agad napalitan ng pakainis. At ano naman ngayon? Malamig na sagot nito. Tapos na ang kabanatang iyon, Liam. Huwag mong sirain ang lahat para sa isang babaeng walang ginawa kundi iwanan ka. Hindi na kaya ni Liam. Tumayo siya. Kailangan kong bumalik doon. Para saan? Para muli kang saktan. Liam, narito si Katrina. Siya ang kinabukasan mo. Itigil mo na ang kahibangang ito, ngunit hindi na siya nakinig. May isang puwersa sa loob niya na mas malakas pa sa utos ng kanyang ina, mas malakas pa sa kanyang tungkulin ang pangangailangang malaman ang katotohanan. Mabilis niyang tinaha ang daan pabalik sa Little Sprouts Academy. Dapit hapon na. Nag-abang siya sa dikalayuan, sa loob ng kanyang kotse, hanggang sa makita niyang lumabas si Ara. Mag-isa na ito. Mukha itong pagod at balisa. Bumaba siya ang sasakyan at hinarang ang daraanan nito. Gulat at takot ang agad na gumuhit sa muha ni Ara. Liam, anong ginagawa mo dito? Kailangan nating mausap, Ara. Please, pakiusap niya. Ang boses ay naglalaman ng lahat ng pakalito at pananabik na nararamdaman niya. Yung nga bata. Sino sila? Hindi kita maintindihan, mabilis na sagot ni Ara, umiwas ng tingin at akmang lalakpasan siya. Hinawakan niya ito sa braso, sapat lang para pigilan ito. Huwag mo akong gawing tanga, Ara. Nakita ko sila, nakita ko ang mga mata nila. Sagutin mo ako. Anak ko ba sila? Hindi. Sigaw ni Ara. Ang boses ay nangingini sa takot. Nakakamali ka ng inisip. Hindi ko alam kung sino ka. Lubayan mo ako. Pilit nitong binabawi ang braso, ang mamatay na umpisa ng mamasa. Napatite si Liam sa desperasyon sa mukha nito. Sa isang saglit, halos maniwala na siya. Halos isipin niyang baka nga nababali lang siya.
Ngunit sa gitna ng kanilang tensyonadong pagtatalo, isang maliit na pinto sa gilid ng eskwelahan ang bumukas. Isang maliit na figura ang tumakbo palabas, ang buhok ay nakatali sa dalawang ponytail na tumatalbo sa bawat hakbang. Mommy. Ang isang salita na iyon ay tumagos sa puso ni Liam na parang isang punyal. Automatikong nabitawan niya si Ara. Yumakap ang bata sa binti ng ina nito, pagkatapos ay dahan-dahang humarap at tumingala sa kanya. Ang mata nito, malaki at bilugan at puno ng inosenteng pagtataka, ay parang dalawang maitim na pelas na direktang nakatiti sa kanya. Mga mata ni Liam de la Vega. Ang mundo ay huminto. Ang pagtanggi ni Ara ay naging walang saysay. Ang katotohanan, sa anyo ng isang maliit na anghel, ay nakatayo na ngayon sa kanilang harapan. Ang katahimikan na bumalo sa kanila ay mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na siga. Si Liam, nakatiti sa anak niyang si Liana. Si Liana, nakatinggala sa kanya ng may pagtataka. At si Ara, nakatayo sa gitna, para siyang isang hinatulang bilanggo na naghihintay sa kanyang sentensya. Sa isang iglap, bumali ang lakas ni Ara. Ang lakas ng isang inang kailangang protektahan ang kanyang anak. Liana, halika na sa loop, mabilis niyang sabi, sabay buhat sa bata at mahigpit na niyakap. Hindi niya tinapunan ng tingin si Liam. Pasensya na. Kailangan ko nang umalis. Tumalikot siya at mabilis na naglakad palayo, halos takbuhin na niya ang daan pabalik sa loob ng eskwelahan. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang mata ni Liam na nakasunod sa bawat hakbang niya, isang tingin na nanganggako na hindi pa ito ang katapusan. Ang sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Ara. Ang kanyang cellphone, na dati para lang sa pamilya at trabaho, ay naging isang instrumento ng pagkabahala. Sunod-sunod ang text message mula sa isang numerong alam na alam niya kung kanino. Ara, please. Mag-usap tayo. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako kinakausap. Kahit 5 minuto lang. Para sa mga bata. Bawat mensahe ay parang isang dago sa kanyang dibdib. Hindi siya nag-reply. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang 5 taon ng pananahimik? Isang hapon, habang naglilikpit siya sa classroom, isang makintab at itim na kotse ang huminto sa tapat ng eskwelahan. Bumukas ang pinto at isang babaeng napakaganda ang lumabas. Nakasuot ng isang eleganteng puting bestida na sumisiga ng yaman at kapangyarihan. Nakasuot ito ng salamin. At ang buhok nito ay perpektong nakaayos. Si Katrina Gonzalez. Ang fiancé ni Liam. Nakita na siya ni Ara sa malarawan online, ngunit sa personal, mas nakaka-intimidate ang kanyang presensya. Naglakad ito papasok sa eskwelahan, may dalang ilang malalaking paper bag. Good afternoon. Masayang bati nito sa gwardiya. I'm here to see Teacher Ara Cruz. May dala lang akong counting donation para sa mga bata. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Donasyon? O isang pasakalye para sa isang digmaan? Pumasok si Katrina sa kanyang silid-aralan. Ang ngiti nito ay kasing tamis ng pulot. Ngunit ang mata sa likod ng mamahaling salamin ay kasing lami ng yelo. Hi. You must be Teacher Ara. Sabi nito. Inilahad ang kamay. I'm Katrina. It's so nice to finally meet you. Walang nagawa si Ara kundi tanggapin ang kamay nito. Hello, Ma'am Katrina. Salamat po sa madala ninyo. Oh, it's nothing, sabi nito, habang inilalabas ang mga laruan at libro mula sa paper bag. Liam told me so much about this school. He was very impressed. Idiniyan nito ang salitang impress, at alam ni Ara na hindi lang ang eskwelahan ang tinutukoy nito. Tumingin si Katrina sa paligid. Ang kanyang mata ay tila sinusuri ang bawat sulok. Ang ganda ng classroom mo. At narinig ko, may 3 ka raw anak. Triplets, right? How adorable. Huminto ito at tinitigan siya. Ang gaganda siguro nila. Siguradong may pinagmanahan. Parang may lahi. Isang direktang patama. Naramdaman ni Ara ang paginit ng kanyang mapisngi. Nang makitang wala ng ibang tao sa paligid, bahagyang lumapit si Katrina. Nawala ang matamis na ngiti sa labi nito. Lo, Ara, mahinang sabi nito, ang boses ay may bahid na ng pagbabanta. Alam kong alam mo kung bakit ako nandito. Liam is my future. We are getting married. Kung anuman ang nangyari sa inyo noon, tapos na iyon. It's in the past. Huwag mo nang guluhin. For your own good. And for the sake of your children. Iyon na iyon. Ang deklarasyon ng giyera. Pagkatapos nun,
Muling bumalik ang matamis na ngiti ni Katrina, napaalam ito ng magalang. At sumakay sa kanyang magarang kotse, iniwan si Ara na nanginginig sa galit at takot. Kung akala ni Ara ay iyon na ang pinakamasama, nakamali siya. Kinagabihan, habang pinapatulo niya ang bata, tumuno ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit baka importante. Hello? Is this Arabella Cruz? Tanong ang isang boses sa kabilang linya. Isang boses na malamig, makapangyarihan, at pamilya. Isang boses na narinig na niya 5 taon na ang nakalipas. Nanlami ang buong katawan ni Ara. Sino po ito? Hindi mo na kailangang malaman, sagot ng matandang babay. Si Doña Esmeralda de la Vega. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, babay. Alam kong nilalandi mo na naman ang anak ko. Let me make this clear. Layuan mo siya. O sisiguraduhin kong hindi ka lang sa eskwelahan na yan mawawalan ng trabaho. Sisiguraduhin kong sa buong Tagaytay, walang tatanggap sayo. Naintindihan mo? Walang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Ang tanging nagawa niya ay hawakan ng mahigpit ang cellphone habang ang pagbabanta ay umukit sa kanyang isipan. Click. Ibinaba na nito ang tawag. Napapo si Ara sa sahig, yakap ang kanyang natuhod. 2 banta sa isang araw. Ang isa mula sa hinaharap na asawa. Ang isa mula sa ina. Para siyang isang dagana na corner ng 2 pusa. Sa gitna ng kanyang paisip, biglang may kumatok sa pinto. Isang delivery man. May pinapadala raw para sa kanya. Isang malaking kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang 3 set ng magagandang educational toys at mga librong pambata. Walang card. Ngunit alam niya kung kanino galing. Galing kay Liam. Isang parte niya ang nagalit. Isang parte niya ang natakot. Ngunit may isang maliit na parte sa puso niya na natuwa. Hindi ito banta. Hindi ito panunuho. Ito ay isang regalo para sa mga bata. Isang bagay na gagawin ng isang ama. Dahil sa sobrang gulong ng isip, binuksan niya ang isang lumang baul kung saan niya itinatago ang ilang alaala ng nakaraan. Kinuha niya ang isang album ng litrato noong college. Gusto niyang balikan, kahit saglit lang, ang panahong mas simple ang lahat. Tiningnan niya ang isang litrato nila ni Liam, masaya-masaya sa isang university fair. Ang mangiti nila'y totoo at walang bigat. Napangiti siya ng mapait. Habang tinititigan ang litrato, napadako ang kanyang mamata sa background. May maibang estudyante sa likod nila, natatawanan. At sa isang sulok, sa ilalim ng isang puno, may 2 taong seryosong nag-usap. Nanlaki ang mata ni Ara. Pilit niyang inanina ang malabong imahe. Ang kanyang puso ay nasimulang tumibo ng napakabilis. Ang isang babae ay si Katrina Gonzalez, na nun ay isa lang sa mga kaklase nilang hindi niya gaanong pinapansin. At ang kausap nito, ang katahimikan na bumalo sa kanila ay mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na siga. Si Liam, nakatite sa anak niyang si Liana. Si Liana, nakatinggala sa kanya ng may pagtataka. At si Ara, nakatayo sa gitna. Para siyang isang hinatulang bilanggo na naghihintay sa kanyang sentensya. Sa isang iglap, bumali ang lakas ni Ara. Ang lakas ng isang inang kailangang protektahan ang kanyang anak. Liana, halika na sa loop, mabilis niyang sabi, sabay buhat sa bata at mahigpit na niyakap. Hindi niya tinapunan ng tingin si Liam. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Tumalikot siya at mabilis na naglakad palayo. Halos takbuhin na niya ang daan pabalik sa loob ng eskwelahan. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang mga mata ni Liam na nakasunod sa bawat hakbang niya, isang tingin na nangangako na hindi pa ito ang katapusan. Ang sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Ara. Ang kanyang cellphone, na dati para lang sa pamilya at trabaho, ay naging isang instrumento ng pagkabahala. Sunod-sunod ang mga text message mula sa isang numerong alam na alam niya kung kanino. Ara, please. Mag-usap tayo. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako kinakausap. Kahit 5 minuto lang. Para sa mga bata. Bawat mensahe ay parang isang dago sa kanyang dibdib. Hindi siya na-reply. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang 5 taon ng pananahimik? Isang hapon, habang nagliligpit siya sa classroom, isang makintab at itim na kotse ang huminto sa tapat ng eskwelahan. Bumukas ang pinto at isang babaeng napakaganda ang lumabas,
nakasuot ng isang eleganteng puting bestida na sumisiga ng yaman at kapangyarihan. Nakasuot ito ang salamin, at ang buhok nito ay perpektong nakaayos. Si Katrina Gonzalez, ang fiancé ni Liam. Nakita na siya ni Ara sa mga larawan online, ngunit sa personal, mas nakakaintimida ang kanyang presensya. Naglakad ito papasok sa eskwelahan. May dalang ilang malalaking paper bag. Good afternoon. Masayang bati nito sa gwardiya. I'm here to see Teacher Ara Cruz. May dala lang akong counting donasyon para sa mga bata. Naniga si Ara sa kanyang kinatatayuan. Donasyon. O isang pasakali para sa isang digmaan? Pumasok si Katrina sa kanyang silid-aralan. Ang ngiti nito ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang nga mata sa likod ng mamahaling salamin ay kasing lami ng yelo. Hi! You must be Teacher Ara, sabi nito, inilahad ang kamay. I'm Katrina. It's so nice to finally meet you. Walang nagawa si Ara kundi tanggapin ang kamay nito. Hello, Ma'am Katrina. Salamat po sa madala ninyo. Oh, it's nothing, sabi nito, habang inilalabas ang mga laruan at libro mula sa paper bag. Liam told me so much about this school. He was very impressed. Idiniin nito ang salitang impress, at alam ni Ara na hindi lang ang eskwelahan ang tinutukoy nito. Tumingin si Katrina sa paligid. Ang kanyang nga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok. Ang ganda ngang classroom mo. At narinig ko, may 3 ka raw anak? Triplets, right? How adorable. Huminto ito at tinitigan siya. Ang gaganda siguro nila. Siguradong may pinagmanahan. Parang, may lahi. Isang direktang patama. Naramdaman ni Ara ang painit ng kanyang pisngi. Nang makitang wala ng ibang tao sa paligid, bahagyang lumapit si Katrina. Nawala ang matamis na ngiti sa labi nito. Look, Ara, mahinang sabi nito, ang boses ay may bahit na nga pagbabanta. Alam mo kung bakit ako nandito. Liam is my future. We are getting married. Kung anuman ang nangyari sa inyo noon, tapos na iyon. It's in the past. Huwag mo nang guluhin. For your own good. And for the sake of your children. Iyon na iyon. Ang deklarasyon ng Yera. Pagkatapos noon, muling bumali ang matamis na ngiti ni Katrina, nagpaalam ito ng magalang, at sumakay sa kanyang magarang kotse. Iniwan si Ara na nangingini sa galit at takot. Kung akala ni Ara ay iyon na ang pinakamasama, nakamali siya. Kinagabihan, habang pinapatulog niya ang nga bata, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nagatubili siyang sagutin, ngunit baka importante. Hello? Is this Arabella Cruz? Tanong ngang isang boses sa kabilang linya. Isang boses na malami, makapangyarihan, at pamilya. Isang boses na narinig na niya 5 taon na ang nakalipas. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Sino po ito? Hindi mo na kailangang malaman. Sagot ng matandang babay. Si Doña Esmeralda de la Vega. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, babay. Alam kong nilalandi mo na naman ang anak ko. Let me make this clear. Layuan mo siya. O sisiguraduhin kong hindi ka lang sa eskwelahan na yan mawawalan ng trabaho. Sisiguraduhin kong sa buong Tagaytay, walang tatanggap sa'yo. Naintindihan mo, walang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Ang tanging nagawa niya ay hawakan ng mahigpit ang cellphone habang ang pagbabanta ay umukit sa kanyang isipan. Click. Ibinawa na nito ang tawag. Napaupo si Ara sa sahig, yakap ang kanyang matuhod. 2 banta sa isang araw. Ang isa mula sa hinaharap na asawa, ang isa mula sa ina. Para siyang isang daga na nakonan ng 2 pusa. Sa gitna ng kanyang pag-isip, biglang may kumatok sa pinto. Isang delivery man, may pinapadala raw para sa kanya. Isang malaking kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang 3 set ng magagandang educational toys at mga librong pambata. Walang cart. Ngunit alam niya kung kanino galing. Galing kay Liam. Isang parte niya ang nagalit. Isang parte niya ang natakot. Ngunit may isang maliit na parte sa puso niya na natuwa. Hindi ito banta. Hindi ito panunuho. Ito ay isang regalo para sa mga bata. Isang bagay na gagawin ng isang ama. Dahil sa sobrang gulong ang isip, binuksan niya ang isang lumang bawol kung saan niya itinatago ang ilang alaala ngang nakaraan. Kinuha niya ang isang album ngang nga litrato nung college. Gusto niyang balikan, kahit saglit lang, ang panahong mas simple ang lahat. Tiningnan niya ang isang litrato nila ni Liam,
masayang-masaya sa isang university fair. Ang ngiti nila'y toto at walang bigat. Napangiti siya ng mapait. Habang tinititigan ang litrato, napadako ang kanyang mata sa background. May ibang estudyante sa likod nila, nagtatawanan. At sa isang sulok, sa ilalim ng isang puno, may 2 taong seryosong nag-usap. Nanlaki ang mata ni Ara. Pilit niyang inanina ang malabong imahe. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibo ng napakabilis. Ang isang babae ay si Katrina Gonzalez, na noon ay isa lang sa makaklase nilang hindi niya gaanong pinapansin. At ang kausap nito ay isang babaeng nakatalikod ngunit ang tindi at ang ayos ng buho ay hindi niya maring ipakamali. Kahit malabo, kahit nasa malayo, kilalang-kilala niya ang figurang iyon. Angina ni Liam. Si Doña Esmeralda de la Vega. Nabitawan ni Ara ang album. Kumalat ang litrato sa sahi. Hindi. Hindi maaari. Ano ang ginagawa ng makapangyarihang si Doña Esmeralda sa isang university fair? Napalihim na nakikipag-usap kay Katrina ang babaeng nun paman ay alam niyang may lihim na pagtingin kay Liam. Ang mga alaala ay biglang bumuho. Ang matingin ni Katrina na puno enggit sa tuwing makasama sila ni Liam. Ang biglang hindi sinasadyang pakikita nila ni Doña Esmeralda sa campus kung saan lagi siyang tinitignan nito mula ulo hanggang paa na parang dumi. Akala niya noon, lahat ay nakataon lang. Akala niya, ang pagtutol ng ina ni Liam ay normal lang na reaksyon. Akala niya, ang paalis niya ang tanging solusyon sa isang problemang siya lang ang nakaharap. Ngunit ang litratong iyon ay nagbago ng lahat. Ang pag-alis niya 5 taon na ang nakalipas hindi lang pala iyon decision niya. Hindi lang pala iyon resulta ng pagbabanta ni Doña Esmeralda. May kasapwat. May isang plano na mas malaki at mas matagal nang nabuo. Isang malami at nakakakilabot na hinala ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito simpleng paghihiwalay. Ito ay isang sabwatan. Isang pagkakanulo na mas malalim at mas masakit kaysa sa inaakala niya. At siya, sa loob ng 5 taon, ay naging biktima ng hindi niya namamalayan. Hindi na makatulog si Liam. Ilang araw nang ganito. Ang bawat pakpikit niya ay nagdadala ng imahe ng 3 bata at ng hindi may paliwanag na takot sa mata ni Ara. Ang kanyang pagtanggi ay masyadong marahas, masyadong desperado. Kung talagang wala siyang itinatago, bakit gano'n na lamang ang kanyang reaksyon? May mali. Isang malaking mali. Ang pagiging CEO niya ay naturo sa kanya na huwag maniwala sa mga coincidence. Ang biglang pagiging palakaibigan ni Katrina. Ang mabilis at malami na pagtataboy ang kanyang ina sa pangalan ni Ara. Ang lahat ay tila mga piyesa ng isang puzzle na hindi niya mabuo. Sa opisina, hindi siya makapag-focus. Tinititigan niya ang papeles sa kanyang lamesa, ngunit ang nakikita niya ay ang mukhang batang lalaking kamuhang-kamuha niya. Napakuyom siya ng kamao. Kung may isang bagay na namanan niya sa kanyang ina, iyon ay ang hindi papaya na maging isang tanga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero mula sa isang lumang kontak. Isang pribadong investigado na minsan nang nakatulong sa kumpanya. May isang bagay akong ipapatrabaho sa iyo, sabi ni Liam sa kabilang linya, ang boses ay seryoso at walang bahid ng emosyon. Personal ito. At kailangan kong malaman ang lahat. Discreetly. Makalipas ang 2 araw. Isang sealed brown envelope ang naghihintay sa kanya sa isang coffee shop na malayo sa sentro ng negosyo. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalabas ang dokumento sa loob. Maga-printout na maga-email. Maga-kopya maga-text message. Maga-petsa. Maga-panggalan. Ang maunang pahina ay tungkol kay Ara. Ang kanyang buhay sa Tagaytay. Ang kanyang trabaho. At ang birth certificate ng 3 bata. Liam Jr., Leon, at Liana Cruz. Walang nakalistang ama. Ngunit hindi iyon ang napatigil sa pahinga niya. Ibinuklat niya ang susunod na paina. Magamensahe sa pahita NG numerong nakarehistro kay Katrina Gonzalez at sa pribadong numero NG kanyang ina, si Doña Esmeralda de la Vega. Mga mensaheng nasimula pa 5 taon na ang nakalipas, ilang linggo bago biglang nawala si Ara. Katrina. Tita, she won't leave him. Lalo silang nagiging seryoso. Doña Esmeralda. Patience, hija. Everyone has a weakness. We just need to find it. Bumilis ang tibok ng puso ni Liam. Nakpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa bawat salitang nababasa niya. Katrina. Tita.
I think may problema. Lagi siyang nahihilo. Madalas siyang nagsusuka. I saw her buying something sa pharmacy. Doña Esmeralda. Find out what it is. Now. At pagkatapos, ang huling mensahe mula kay Katrina, ang mensaheng gumuho sa buong mundo ni Liam. Ang mensaheng nakpira-piraso sa kanyang puso at kaluluwa. Katrina. It's confirmed, tita. I saw the test. Buntis siya. Buntis. Ang salitang iyon ay lumunda mula sa papel at sumampal sa kanya. Buntis. Ang salitang iyon ay umiko-iko sa kanyang isipan, isang lason na dahan-dahang kumakala sa kanyang sistema. Alam nila. Alam nila pareho. Alam ni Katrina. Alam ng sarili niyang ina. Tinula nila palayo ang isang babaeng nagdadalang tao. Nagdadalang tao sa mga anak niya. Isang naapoy na galit ang pumalit sa pagkagulat. Isang galit na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya. Hindi na niya tinapos ang kape. Padabo siyang tumayo at lumabas, ang nga papel ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Alam niya kung saan niya pupuntahan si Katrina. Sa kondo nito sa Makati. Walang anunsyo. Walang tawag. Pinasok niya ang lobby at diretsong sumakay sa elevator. Nang pabuksan siya ng pinto ni Katrina, na may ngiti sa mga labi, ang ngiting iyon ay agad na naglaho nang makita ang isura sa mukha ni Liam. Liam, what a surprise. Huwa ka nang mapanggap, Katrina, putol niya, ang boses ay nakakatakot sa pagiging kalmado. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Anong pinagsasabi mo? Hindi siya sumagot. Inihagis niya ang nga papel sa center table. Nagsimulang manginig si Katrina habang tinitingnan ang nga ito. Alam mo ba, Katrina? Tanong ni Liam, ang bawat salita ay may diin. Sa lahat ng kasinungalingan, ang pinakamasakit ay yung galing sa taong pinakakatiwalaan mo. At ikaw, napanggap kang kaibigan. Napanggap kang fiancé. Liam, I can explain. Umiyak na sabi ni Katrina, nangingini. Explain what? Sigaw ni Liam, sa wakas ay sumabo ang kanyang galit. Explain mo na alam mong buntis si Ara pero tinulungan mo pa rin si mama na itaboy siya. Explain mo na sa loob ng 5 taon, hinayaan mo akong mabuhay sa kasinungalingan, hinayaan mo akong isipin na iniwan niya ako. Explain mo na ang nga anak ko. Ang mga anak ko ay lumaki nang walang ama dahil sa inyo. Bumasa si Katrina sa kanyang maduhot. Mahal kita, Liam. Mahal na mahal kita. Ginawa ko lang yon dahil ayokong mawala ka sa akin. Hindi siya para sayo. Ako ang para sayo. Ang pagamin na iyon. Napuno ng pagiging makasarili, ang huling bagay na kailangan niyang marine. Tinalikuran niya ito ng may sukdulan na pandidiri. Sumunod. Umuwi siya sa mansyon. Nadatnan niya ang kanyang ina na naayos ng bulaklak sa isang fasa. Liam, anak, mabuti dumating ka. Tumawag si Katrina, umiyak. Anong ginawa mo? Ano ang ginawa ko? Tanong niya pabalik, ang boses ay puno and pait. Ang tanong, ma, ano ang ginawa ninyo? Inilapa niya ang papel sa harapan ni Doña Esmeralda. Tiningnan lang nito ang iyon, ang mukha ay hindi nagbago, malami pa rin na parang bato. I did what I had to do, matigas na sabi nito. I did it for you. Para protektahan ka sa isang babaeng gold digger. Protektahan ako. Hindi makapaniwalang sigaw ni Liam. You didn't protect me, ma. You destroyed me. Ninakaw ninyo sa akin ang lahat. Ninakaw ninyo ang pagkakataong makasama ang babaeng mahal ko. Ninakaw ninyo sa akin ang pagkakataong makita ang nga anak ko na isinilang. 5 taon, ma. 5 taon nga buhay nila ang nawala sa akin dahil sayo. Huwag mong kalimutan kung sino ako, Liam. Ako ang ina mo. At dahil ina kita, dapat mas alam mo kung ano ang makakapagpasaya sa akin. Pero hindi. Mas pinili mo ang pangalan ng pamilya. Mas pinili mo ang pera. Sinira mo ang buhay ko, ma. Tinalikuran niya ang kanyang ina. Nasa unang pagkakataon ay nakitaan niya ang gulat at takot sa mga mata. Lumabas siya ang bahay. Sumakay sa kotse. Ngunit hindi niya alam kung saan pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang marinig ang boses ni Ara. Nangingini niyang kinuha ang cellphone. Nakdial siya. Sa bawat ring, parang sasabo ang kanyang dibdib. Sa wakas, sumagot ito. Hello? Ang boses nito, kahit sa telepono lang, ay nagdalang kaunting kapayapaan sa kanyang magulong mundo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang pagbasa ng kanyang sariling boses.
Ara, sabi niya, ang pangalan nito ay isang pakiusap. Patawarin mo ako. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa nila. Ang kanyang boses ay tuluyan ng pumiyo. Please. Sabihin mo sa akin ang totoo. Isang katahimikan. At pagkatapos ay ang tanong na 5 taon niyang dapat na itinanong. Anak ko sila, hindi ba? Anak ko sila, hindi ba? Ang tanong ni Liam ay hindi isang akusasyon, kundi isang pakiusap. Isang pakiusap na punong-puno ang sakit at paasa. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso. Ang 5 taon ng pag-isa at pagtatago ay tila naglaho, at ang tanging naroon ay ang katotohanang sabit ng kumawala. Tumulo ang ngaluha sa kanyang mata, ngunit sa unang pagkakataon, ito'y maluhang ginhawa. Liam. Nagsimula siyang magsalita, handa nang sabihin ang lahat, handa nang yakapin ang katotohanang matagal niyang iwinaksi. Sa wakas, malaya na sila. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas at tiyak na katok sa pinto ang pumuto sa kanilang pag-usap. Sandali lang, Liam, sabi ni Ara, pinupunasan ang kanyang ngaluha habang naglalakad papunta sa pinto. Ang kanyang puso ay magaan, puno ng pananabik para sa bagong simula. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang lahat ng paasa ay nagalo. Doon nakatayo si Doña Esmeralda de la Vega. Hindi ito nag-isa. Sa likod niya ay isang lalaking nakasuot ng barong, may dalang leather briefcase. Isang abogado. Ang ngiti sa mukha ni Ara ay unti-unting naglaho. Ang init ng paasa ay napalitan ng nanunuo na lamig ng takot. Ano? Anong ginagawa ninyo rito? Nangingini niyang tanong. Nandito ako para tapusin ang gulo na sinimulan mo. Malamig na sabi ni Doña Esmeralda, diretsong pumasok sa loob ng bahay na parabang pag-ari niya ito. Sumunod ang abogado, ang kanilang presensya ay tila napaliit sa maliit na sala ni Ara. I-off mo ang teleponong iyan, utos nito. Itinuturo ang cellphone na hawak pa rin ni Ara. Hindi kumilos si Ara. Narinig niya ang boses ni Liam sa kabilang linya. Ara? Anong nangyayari? Sino yan? Nilapitan siya ni Doña Esmeralda at walang sabi-sabing inagaw ang cellphone mula sa kanyang kamay at pinatay ito. Makinig ka sa akin, Arabella, sabi ngang matanda, ang bawat salita ay may bigat at lason. May dalawa kang pagpipilian. Una, lalayuan mo ang anak ko. Itatanggi mo ang lahat. Hahayaan mo siyang mapakasal at mamuhay ng tahimik. At bilang kapalit, hindi ka na namin guguluhin. At ang pangalawa, halos pabulong na tanong ni Ara. Ngumisi si Doña Esmeralda, isang ngising nakakakilabot. Ang pangalawa, sabi nito, sabay tingin sa abogado. Idademanda ka namin para sa custody ng bata. Nagsalita ang abogado sa unang pagkakataon, ang boses ay walang emosyon. Miss Cruz, kami ang may lahat ng alas. Si Mr. de la Vega ay isang bilyonaryo. Ikaw, isang simpleng guro na may maliit na sahod. Walang nakalistang ama sa birth certificate ng mga bata. Madali naming mapapatunayan sa korte na ikaw ay isang unfit mother dahil sa iyong questionable morals at kawalan ng kakayahang magbigay ng disenteng buhay. Sa isang iglap, mawawala sila sayo. Hindi. Umiling si Ara, ang ngaluha ay muling bumuhos. Hindi ninyo magagawa yan. Mag-aanak ko sila. Anak mo nga sila, paksang ayon ni Doña Esmeralda, pero apo ko sila. At hindi ko hahayaang lumaki ang mga apo ko sa ganitong klaseng iskandalo. Sisirain kita, Ara. Sisirain ko ang pangalan mo sa buong komunidad na ito hanggang sa ikaw na mismo ang magmakaawa na kunin ko na lang ang mabata. Ito ang huling pagkakataon. Choose. Tiningnan ni Ara ang matandang babae. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, isang determinasyon na kayang gawin ang lahat. Gaano man ito kasama, para makuha ang gusto niya. Napatingin siya sa silid ng kanyang maanak. Naririnig niya ang mahinang pahilik ni Leon. Ang kanyang mga anghel. Ang kanyang buhay. At sa sandaling iyon, alam na niya ang sagot. Ang kaligayahan niya ay hindi kasing halaga ang kaligtasan at kapayapaan ng kanyang mga anak. Yumuko si Ara. Ang kanyang nga balikat ay bumaksa sa bigat ng pakatalo. Sige po, sabi niya, ang boses ay basa. Gagawin ko ang gusto ninyo. Isang ngiting ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Doña Esmeralda. Good. Tawagan mo siya ngayon, dito sa harapan ko. Kinuha ni Ara ang kanyang cellphone. Nangingini ang kanyang nga daliri habang muli niyang tinatawagan si Liam. Bawat pa-ring ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Sumagot ito agad.
Ara, okay ka lang ba? Anong nangyari? Huminga ng malalim si Ara. Pinikit niya ang kanyang mamata at sinabi ang nga salitang papatay sa kanyang kaluluwa. Liam, sabi niya, pilit na pinatata at pinapalami ang kanyang boses. Yung tinanong mo kanina, nakakamali ka. Huwag kang maniwala sa kung anuman ang nalaman mo. Narinig niya ang pagkalito sa boses ni Liam. Ano? Ara, anong sinasabi mo? Nakausap ko na si Katrina. Si Mama. Wala akong pakialam sa kanila. Putol ni Ara, ang bawat salita ay parang kutsilyong sinasaksak niya sa sarili. Hindi mo sila anak, Liam. Nananahimik kami dito, kaya please lang. Huwag mo na kaming guluhin. Ever. Isang mahabang, masakit na katahimikan. Narinig niya ang tila basa na pahinga ni Liam sa kabilang linya. Pagkatapos, click. Pinatay na nito ang tawag. Binitawan ni Ara ang cellphone. Bumaksak ito sa sahig. At kasabay nito, bumaksak din siya sa kanyang matuhod. Ang muka ay nakasupsop sa kanyang mapalat. Isang mahina at pigil na higbi ang kumawala sa kanya, na unti-anting lumakas hanggang sa ito'y naging isang panahoy ngang sugdulang pihati. Tinapos na niya ang lahat. Sa kabilang dakong Tagaytay, sa loob ng isang malaking mansyon, ibinaba ni Liam ang kanyang telepono. Tumingin siya sa kanyang ina na naghihintay sa sala. Ang kanyang mata ay blanko, walang buhay, tila isang salamin na nabasak at nawalan ng refleksyon. Huminga siya ng malalim, isang hininga ang paksuko. Masaya na po kayo. Ma, sabi niya. Ang boses ay guwang at walang emosyon. Panalo na kayo. Tumingin siya sa malayo, sa isang kinabukasang hindi na niya gusto. Ituloy na natin ang kasal. Lumipas ang ilang linggo na parang isang mahabang, walang kulay na panaginip. Para kay Liam, ang bawat araw ay isang pagising sa parehong bangungot. Nabubuhay siya na parang isang marionette, isang mamahaling puppet na pinapagalaw ng ngatali na hawak ng kanyang ina. Paksukat ng isusuot na suite para sa kasal. Pakpili ng gabulala. Paktikin ng pagkain para sa reception. Ginagawa niya ang lahat ng may blankong mga mata at isang pusong manhid. Si Katrina ay nasa tabi niya, masaya at abala, napapanggap na hindi niya nakikita ang kaluluwa ni Liam na unti-anting namamatay. Isang gabi, pinilit siya ni Doña Esmeralda na tingnan ang lumang photo album. Para sa slideshow sa kasal, sabi nito, na para bang isa itong masayang aktibidad. Walang gana niyang binuklat ang mga pahina. Mga larawan niya nung bata pa siya, nakangiti at walang kamuwang-muwang sa mundo. At doon, sa isang litrato niya noong 5 taong gulang siya, nakatalikot siya habang naglalaro sa dalampasigan. May isang maliit na detalye na ngayon niya lang muling napansin. Isang maliit na marka sa likod ng kanyang kanang balikat. Isang balat na hugis gasukle. Isang birthmark na namana pa niya sa kanyang lolo. Isang bagay na halos kinalimutan na niya, ngunit sa pagtingin dito, isang hindi may paliwanag na kislap kung ano ang dumaan sa kanyang isipan bago ito muling namatay. Isinara niya ang album. Wala itong kwenta. Wala nang may kwenta. Pov, Arabella Cruz. Para kay Ara, ang linggong lumipas ay isang parusa. Nanalo siya na ilayo niya ang kanyang nga anak mula sa gulo. Ngunit sa anong halaga? Sa bawat araw, nakikita niya ang unti-anting pagbabago sa kanyang mga anak, lalo na kay LJ. Mas tumahimik ito, at madalas niyang nahuhuli itong nakatingin sa mga tatay na nahahatid sa mga kaklase nito. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng kwento para sa kanila, biglang natanong si Liana sa paraang napaka-inosente. Mommy, bakit po wala kaming papa? Si Carlo po sa school, may papa. Siya daw po ang superhero niya. Ang tanong ay tumagos sa puso ni Ara na parang isang kutsilyo. Niyakap niya ang kanyang maanak, kasi. Si Mommy ang superhero ninyo. Hindi ba sapat si Mommy? Sapat po, sagot ni Leon. Pero mas masaya po siguro kung dalawa ang superhero. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Ara. Pinapanood niya ang kanyang nga anak, at ang nga salita ni Leon ay umulit-ulit sa kanyang isipan. Ang pananahimik niya, ang proteksyon na ibinibigay niya, ay isa na palang anyo ng kaduwagan. Hindi niya sila pinoprotektahan. Pinakakaitan niya sila. Pinakakaitan niya sila ng isang buong pamilya, ng isang amang hindi man lang nila nakilala. Hindi na takot ang dapat magdikta sa kanya. Pagmamahal na. Ang pagmamahal ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang nga anak.
At ang ikabubuti nila ay ang malaman ang katotohanan. Kinabukasan. Habang naglalaro ang mga bata sa kanilang bakuran, nadulas si Leon at nagasgasan ang kanyang tuhod. Agad niya itong nilapitan. May dalang first aid kit. Aray! Mommy! Masakit po? Sabi ni Leon habang umiyak. Shh! Saglit lang to. Anak! Mahinang sabi ni Ara habang nililinis ang sugat. Habang pinupunasan niya ang likod ng balikat nito para alisin ang kaunting dumi, isang marka ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang marka na palagi niyang nakikita ngunit hindi niya kailanman biniyan ng pansin. Isang maliit na balat sa likod ng kanang balikat nito. Hugis gasukle. Nabitawan ni Ara ang hawak na bula. Nanlamig ang kanyang magkamay. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok sa likod ng sarili niyang balikat. Wala. Tiningnan niya sina Liana at LJ. Wala rin. Ngunit alam niya kung sino ang mayroon ng markang iyon. Naalala niya isang hapon sa tabing dagat, 5 taon na ang nakalipas, habang hinahaplos niya ang likod ni Liam. Ito na ang hindi may kakailang pruweba. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni Doña Esmeralda. Isang bagay na hindi kayang itago ng kasinungalingan ni Katrina. Isang bagay na direktang naunay sa kanyang anak at sa ama nito. Tumayo si Ara. Ang takot na bumalo sa kanya sa loob ng maraming linggo ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang nag-aalap na apoy. Isang determinasyon na mas matibay pa sa bakal. Pumasok siya sa kwarto at kinausap ang kanyang 3 anak. Lumuhod siya para maging kapantay nila. "Maanak," sabi niya, ang boses ay matatak. "Naalala niyo po ba yung tanong ninyo tungkol sa papa ninyo?" Tumango ang 3. "Nangako si Mommy na bibigyan ko kayong sagot. Hindi ba?" Hinaplos niya ang kanilang mamuha. "Ngayon na ang araw na iyon. Mabihis kayo. May pupuntahan tayo." Pumunta siya sa kanyang aparador at kumuha ng isang simpleng bestida. Naayos siya, hindi na para magtago, kundi para humarap sa laban. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Ang araw ngang kasal. Ang malaking simbahan ay napuno nga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ang hangin ay puno nga amoy nga puting rosas. Tumutukto ang organ, isang himig na dapat ay masaya, ngunit para kay Liam na nakatayo sa altar, ito ay isang matsa ngang kamatayan. Nagsimulang maglakat si Katrina sa isla, nakangiti na parang isang reyna. Para sa lahat, perpekto ang eksena. Nakarating si Katrina sa tabi ni Liam. Nagsimula ng magsalita ang pari. Bawat salita ay isang dago sa dibdib ni Liam. Hanggang sa dumating ang pinakakilalang tanong. Kung mayroon mang sinuman dito na tumututol sa paisang dibdib na ito, magsalita na siya ngayon o manahimik mapakailanman. Isang saglit ng katahimikan. Inaasahan. Ngunit bigla, isang malakas na kalabo ang umalingaw-ngaw. Ang malaking pintong simbahan ay bumukas ng malakas. Ang lahat ay napalingon. Ang musika ay huminto. Doon sa bukanang ng simbahan, laban sa sikat ng araw, nakatayo si Arabella Cruz. Ang kanyang muha ay puno ng determinasyon. At sa makabilang gilid niya, hawa ang kanyang kamay, ay ang 3 bata, ang kanyang 3 anghel, ang kanyang 3 sandata. Tumingin siya diretso kay Liam. Huminga siya ng malalim, at ang kanyang boses, malinaw at matata, ay pumuno sa bawat sulok ng tahimik na simbahan. Itigil ang kasal. Ang sigaw ni Ara ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan na parang isang kulo sa isang tahimik na kalangitan. Lahat ng mga mata ay napako sa kanya at sa 3 bata na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga bulungan ay naksimula, parang isang kuyok nga magabubuyo na biglang nagambala. Si Katrina ay napahawak sa braso ni Liam. Ang mukha ay namutla sa gulat at galit. Si Doña Esmeralda, na nakaupo sa unang hilera, ay tumayo. Ang mga matay nagapoy sa put. Ngunit hindi sila ang tinitinan ni Liam. Ang kanyang mga mata ay nakaton lamang kay Ara sa 3 malilit na figura na kasama nito. Nakita niya ang determinasyon sa mamata ni Ara, isang tapang na hindi niya pa nakikita rito dati. At nakita niya ang kanyang sarili sa muhangang 3 bata. Anong kabaliwan ito? Sigah ni Doña Esmeralda. Guards! Palabasin ang babaeng yan. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, nagsimulang maglakat si Ara sa ice. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang mga bata, hawak pa rin ang kanyang kamay, ay sumunod ng walang takot. Hindi ako alis, sabi ni Ara, ang boses ay matata at malinaw, sapat na para marinig ng lahat. Hindi na ako tatakbo. Tapos na ang pagtatago.
Huminto siya sa gitna, ilang metro na lang ang layo mula sa altar. Tumingin siya kay Liam. Liam, nagsinungaling ako sa'yo. Nagsinungaling ako dahil tinakot nila ako. Tinakot nila ako na kukunin nila sa akin ang lahat. Bumaling siya kay Doña Esmeralda. Tinakot ninyo ako na kukunin ninyo ang mga anak ko. Ginamit ninyo ang pera at kapangyarihan ninyo para tapakan ako. Pero nakamali kayo ng kinalaban. Hindi ako isang babaeng walang halaga. Isa akong ina. Muli siyang humarap kay Liam. Hindi ko kailangan ng DNA test, Liam. Hindi ko kailangan ng papeles. Mayroon akong isang bagay na hindi kayang itago ng kahit anong kasinungalingan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Leon. Hinawin niya ang damit sa likod ng balikat ng bata. Ipinapakita ang maliit na balat na hugis kasukli. Isang kolektibong pahinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga kamag-anak ng De La Vega na nakakakilala sa markang iyon. Naramdaman ni Liam na parang sinuntok siya sa sikmura. Ang litrato, ang balat, ang lahat ay biglang nakaroon ng katuturan. Bumitaw siya sa pagkakahawa ni Katrina at dahan-dahang bumaba mula sa altar. Ang bawat hakbang niya palapit kay Ara ay parang isang paglalakbay pabalik sa nakaraan at pasulong sa isang hinaharap na ninakaw sa kanya. Lumuhod siya sa harapan ng kanyang nga anak. Tinitigan niya sila isa-isa. Nakita niya ang tapang ni Ara kay Liana. Ang pagiging seryoso niya kay LJ. At ang sarili niyang marka kay Leon. Hinawakan niya ang pisngi ni Leon, ang mamatayi nagsimulang mamasa. Patawarin niyo si Papa, bulong niya. Ang boses ay basag. Patawarin niyo ako dahil wala ako sa tabi ninyo. Sa wakas, tumingin siya kay Ara. Tumayo siya at hinawakan ang mukha nito. Pinatawad na kita bago mo pa man sabihin ang totoo. Sabi niya. At ngayon, ako naman ang humihingi ng tawad. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako dahil hindi kita ipinaglaban. Tapos na ang kasal. Sigaw ni Katrina, ang boses ay sumisigaw sa pagkatalo. Ano pang ginagawa ninyo diyan? Ngunit walang sinuman ang nakikinig sa kanya. Tumingin si Liam sa kanyang ina, ang ngamatay puno ng lungkot ngunit matata. Ma, mahal kita. Pero tapos na. Hindi ako pwedeng maging masaya sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Sila ang pamilya ko. Humarap siya sa lahat ng mga bisita. Tapos na po ang kasal, inanunsyo niya ng malakas. Hinawakan niya ang kamay ni Ara sa isang kamay, at ang kamay ni Liana sa kabila. Salamat sa pagdalo ninyo. Tinalikuran nila ang lahat ang naguguluhang na bisita. Ang galit na si Doña Esmeralda. At ang umiyak na si Katrina na naiwan sa altar. Makasama silang naglakad palabas ng simbahan, hindi na bilang 2 taong pinahiwalay ng karaan, kundi bilang isang pamilyang humaharap sa kanilang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa Tagaytay ay sariwa at malamig. Sa isang simpleng bahay na may hadin na puno ng bulaklak, ang tawanan ng 3 bata ang nagsisilbing musika. Naglatak si Ara ng isang picnic blanket sa damuhan habang si Liam naman ay nagtutulak sa duyan kung saan nakasakay si Liana. Sina LJ at Leon ay naghahabulan, ang kanilang nga sigawng kagalakan ay umaabot hanggang sa langit. Umupo si Liam sa tabi ni Ara, inagbayan nito. Pinanot nila ang kanilang nga anak na naglalaro habang dahan-dahang bumababa ang araw sa likod ng bulkang Taal. Nakausap ko si Mama kanina, mahinang sabi ni Liam. Tumingin sa kanya si Ara. Kumusta na siya? Napadala siya ng galaruan para sa mga bata. Sagot ni Liam. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi pa siya handang humingi ng tawad. Pero siguro, iyon na ang paraan niya para sabihing nagsisimula na siyang magsisi. Sumandal si Ara sa balikat ni Liam. Lahat ng tao, may pagkakataong mabago. Tulad natin, sabi ni Liam, hinikpitan ang yakap dito. Binigyan mo tayo ng pangalawang pagkakataon. Ara. Salamat. Binigyan natin ang sarili natin ng pangalawang pagkakataon, pagtatama ni Ara, tinitingnan ang nga anak nila ng may pagmamahal. At para sa kanila, sulit ang lahat. Niyakap ni Liam si Ara at ang 3 bata na lumapit sa kanila. 5 makakayakap na katawan sa ilalim ng papalubok na araw. Isang pamilya. Buo. Toto. Ito pa lang ang simula, bulong ni Liam sa kanyang magina. At sa unang pagkakataon, para sa kanilang lahat, ang salitang simula ay hindi na tuno ng takot o paalinlangan, kundi tuno ng walang hanggang paasa at purong paibig.
At dito, sa ilalim ng mapayapang kalangitan ng Tagaytay, tunay na nasimula ang walang hanggang kwento ni Ara, Liam, at ng kanilang tatlong anghel. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay sa bawat kabanata, mula sa unang tibok ng kaba hanggang sa huling patak ng luha ng kagalakan, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat sa paglalakbay ni Ara at Liam ay para na ring pagsama sa kanila sa isang rollercoaster ng emosyon. Naramdaman ko ang takot ni Ara, ang galit at pagkabigo ni Liam, at higit sa lahat, ang walang kapantay na pakibit na nagbigay sa kanila ng lakas upang bumangon at lumaban. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng tapang-tapang na harapin ang nakaraan, tapang na patawarin hindi lang ang iba kundi pati na rin ang sarili, at tapang na ipaglaban ang isang pamilyang binuo ng katotohanan. Isa rin itong pagpupugay sa hindi matatawarang lakas ng isang ina at sa pag-asang laging dalangang mga pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais ko namang marinig ang boses ninyo. Ano ang pinaka-paborito ninyong eksena? Aling karakter ang pinaka-tumata sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong nga salubin sa comment section sa ibaba. Muli, ako po ang inyong manunulat, nagpapasalamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kuwento ng pakibig at buhay,